6 a.m. Basa ang basa ang lupa kasi umulan ng konti. Morning guys, good morning. Ang aga namin, alas 6 pa, umalis ng bahay. Pumunta kami sa labas kasi may pinuntahan lang kami guys. May kinuha kaming isda. So ayun guys, kaming dalawa. Bagong gising pa yan. Natusan ko na. Good morning guys. So lumabas kami dalawang dodong kasi may kinuha kami sa labas. At ayan, nakatapos ko nang magpainit ng tubig. Pero before ako, kasi magtimpla ako ng gatas ni Lolo Orek na tinan yung buhok niya, naging lalaki, hindi na naging babae. So magsasaing muna ako kasi sayang yung kahoy, yung panggatong. So tapos na ako nakapainit ng tubig kasi magtitimpla ako ng gatas kasi may gatas na si Lolo Orek. At maraming salamat Ma'am Aliana Reyes, or yung channel niya ilalagay ko na naman dito. Salamat. At kagabi nag-send ulit siya sa GCash ng dagdag para kay Lolo Orek pangkain. So para po kay Lolo Orek yung pera na yon, ibibili ko yon unti-unti ng gatas at ulam niya kasi pwede naman kaming kumakain kahit anong ulam, at si Chris pwede namang makabili sa labas na kahit anong ulam gustong ulamin, or hindi yung gustong ulamin kasi kung gustong ulamin maraming masarap na ulam pero hindi afford, diba? So pwede kayong maggulay ng kahit ano, gabi, ganun, kasi si Lolo Orek hindi siya pwede makakain ng bulad, tuyo. Hindi din siya kumakain ng paa ng manok kasi yung afford ni Chris minsan paa ng manok hindi niya kayang kainin kasi matigas daw. So ayun, may pamili akong ulam niya pag maubusan na yung noodles niya. Pero hindi naman talaga laging noodles guys, naman din ako ng ibang ulam. At sa ngayon po ay maraming isda. O yan, isda iniwan ng amo ko dati sa akin kasi iniwan nila kasi umalis sila papunta nagbakasyon sila kasi Holy Week, at iniwan nila sa amin yung isda para sa aso nila, yung iba sa amin. So ngayong araw na ito may ulam kami, isda. So magsabaw ako ng isda mamaya para kay Lolo Orek, or yung bang magprito. Okay na siya sa mga pritong isda at pangat sabaw. So hi guys, so magtitimpla tayo ng gatas para kay Lolo Orek. Si Dodong ang maghahati doon. Hindi ako mahilig sa gatas. Hindi ako mahilig sa Milo. Mahilig ako sa kape. Pero pinagbawalan ako ng doktor ko sa kape. Ayun, hindi na ako pwede magkape. Tapos asukal konti. May asukal pa kung konti. Yung 1/4 hindi ko pa inopen. Tapos sila ang maghati doon. So may tinapay, dalawa. Kasi yung dalawa kinakain na. Tingnan nyo na ang kulay ng aking takore guys. Ganyan talaga kahit anong brass. Kore, thermos pala. Ganyan talaga ang kulay niya kahit anong brass. So ayan, ang aga kong lumabas at bumili ng oil. Yung oil na yan ay oil yan ng aking dating amo. Bumili ako ng oil kasi sabi magprito kasi ako ng isda para sa kanilang mga aso. So ayan, bumili ako ng isang bote ng oil. So nahirapan pa talaga ako diyang mag-open. At ang grabe na yung ko ng aking apoy. Sobrang lakas ng aking apoy at sobrang ganda ng aking panggatong nakakuha kahapon. Ang
tuyong tuyo. So ayan, sobrang lakas ng apoy. So sobrang init din yan sa mukha guys. Sobrang init talaga. Pag ganyang panggatong ang gamit ninyo, pag magpiprito kayo, grabe ang ano sa mukha ba? Sobrang init. Iba talaga pag gas yung gamit, yung mga gasol at mga ganun LPG ba, maganda, hindi siya masyadong mainit. Iba talaga ang kahoy. So yan, nagpiprito-prito lang ako dyan kasi i-ano ko yan, piprituhin lahat kasi masisira man yan. Para yan sa ano, pang-apat na araw na pagkain ng aso doon sa sa ano, bahay nila. Lumabas din ako kasi may income si Chris kagabi. Hindi siya nakabili ng bigas kasi may bigas pa kami kagabi. Ayun, bumili din ako ng 2 kilo. So, yung bigas namin ngayon ay kilo-kilo lang muna. Kasi hindi pa namin afford yung half sack. Kasi ang mahal, 1.3. Yung 25 kilos ito na bigas sa basakan, sa mga, sa basakan ba? Palayan, 1.3. So, yung bigas na mga Blue Harvest or yung mga ibang bigas, mas mahal, mga 1.4 plus. So, napakamahal ng bigas. So, prito muna ako ng isda. Si Lolo Rick ay nakakain na po yun. Okay na siya, pero hindi pa talaga siya as in okay. Kanina nga umaga, pagkain niya, nahirapan naman si Dodong kasi hindi na naman siya makaupo. So, pinasandig, yun, nakakain na naman siya, pinasandig sa ano, dingding. So, magprito lang muna ako. Yun yung isda, ito pa. Yun oh, dito, isda din yan, sa amin yan. Isda din yan oh. At ito, ipiprito din yan, kasama yan sa aso. Ito ay amin. Yan, isasabaw ko ito mamaya. Maghanap ako ng gulay, isasabaw para makakain si Lolo Rick ng isda na may sabaw. So, ayan. So, hello guys. Ayan. Bumili ako ng tinapay kay Lolo Rick. Ayan. Kasi ayaw niyang ng kanin. Kasi kanina na kumakain naman siya. Mamaya na lang daw hapon yung kanin. At tinapay na lang daw pati gatas. Sana talaga babalik yung lakas niya at makaupo na siya sa labas. Makalakad kahit sa labas ng kanyang kwarto. Kasi sa ngayon talaga, hindi pa siya makalabas ng kwarto. Nahirapan pa nga siya umupo. So ako po ay natatakot pag ganun ba. Yung mga kamag-anak niya parang okay lang, pero ako yung takot. Ako yung medyo nag-aalala. Kaya wala talaga ako magawa. Kaya humingi na ako ng tulong sa social media. Mabuti na lang may nag-respond at maraming salamat. Sobrang maraming salamat Ma'am Aliana Ray sa tulong kay Lolo Rick. Last. So, ayun. Bumili si Dudong ng tinapay. 20. Ayan. Ayan. Yung isa sa kanya. Kasi alam mo na, mainit daw. Pumunta ng labas. Mahal sa labas kasi kami bibili. So, hiningi yung isa. Kaya ngayon, yung thermos natin. Itong thermos na to, ilang taon na to, mga 9 years. Mga 9 years na yung thermos. Ayun. So, bigay tayo doon. So, ayun. Binigyan ko doon ng gatas. Hirap pa din siyang bumangon. Pero nakaya naman niya. Hindi ko na lang talaga binidyo ng buong buo kasi wala siyang short pan. Yung short pan na binigay ko ng isang araw
ano niya, hindi ko alam kung saan na naman. Siguro tinapon na naman niya. Kita sa ko. Oh, Ako ang kuya sa William 19 na. nagkuan oh. Gikan mi sa gawas kasi nagpakaon mi sa mga iro. Yan. Nagpakaon mi sa mga iro. Ang manok wala pa na ako napakaon. So yun. Medyo okay na naman tayo ngayon. Hindi na naman igwa pareho nung nakaraang mga weeks na laging nahihilo. Ngayon hindi na naman. Kahit umupo tapos biglang tatayo, hindi na ako mahihilo. So ayan. Wala akong vitamins. Kain lang talaga. Kumakain ng gulay. Kumakain ng pipino. Kain lang talaga. Oh, good evening guys. Good evening. Huwebes Santo. Holy Thursday. Ayun, gabi na si Lolo Orek pinakain. Pinakain na ng hapunan. At magtitimpla ako ng gatas. Ang gatas niya ay 3 times a day na. Umaga, tanghali, at gabi. Hindi pa din siya malakas. Siguro din, isang araw pa din siyang uminom ng gatas. Kumakain ng mabuti. So, ayun. Kunting asukal. Para may At doon kami ni Dudong nang galing sa kanya. Kasi siya, inano namin. Pinakain ni Dudong, hindi talaga siya makabangon mag-isa. Kaya si Dudong ang sa kanya, nagpabangon. Lumabas ako kasi bumili ako ng pagkain ng manok. Yun. Nauwi ako, alas 6 na, pasada. So, medyo, ngayon lang napakain, alas 6. Madilim na. Pero okay lang naman, kumakain din siya. Pero lang talaga, wala pa siyang lakas. Ayun. So, ayun, iniwan ko habang uminom ng gatas. So, kaya na niyang umupo. Hindi tulad kahapon na mahayang siya. Ngayon, kaya na niyang umupo lang siya lang. Pero pag bangon, kailangan hihilahin mo muna siya para makaupo siya ng mabuti. Pero pag makaupo na siya, pwede na siyang iwan. Pwede na siyang hindi na hawakan. Hindi tulad kahapon at nung isang araw na grabe. Yung stress ko, yung kabugod. Kasi, anong nangyari, alam niyo na, yung mga may nararamdaman tayong palpitation minsan. So, mga nervyos, yun. Pero, okay na po. Ay, hindi pa talaga siya okay, pero, kaya niyang umupo. At, good sign yun. So, kulang lang talaga siya ng, yung nutrients ba, yung sustansya sa kinakain niya. Kasi, nung mga nakarang araw, wala. Kape, ulam, kanin, kape, tapos minsan tuyo, hindi niya kinakain, kanin lang. So, ngayon, salamat talaga ma'am. Salamat ma'am Aliana. Yun, sa gatas niya, Lolo Rex. So, yung pinadala mo kagabi na dagdag, kinash out ko na. Binibili-bili ko ng tinapay pag umaga sa kanya. Pero, hindi yun lahat ibibili ko ng tinapay. Bibili pa din ako ng gatas doon.